Dahil sa isang utos ng korte, pansamantalang napigilan ang dagdag sahod ng milyong-milyong minimum wage earner sa Metro Manila. Pero ang malaking tanong, may kapangyarihan ba ang Regional Trial Court na pigilan ang pagpapatupad ng isang wage order? Ako si Attorney Adrian Antaso, isang propesor, unionista at abogadong manggagawa. Tara pag-usapan natin ang temporary restraining order na inisyu ng RTC Pasig para pigilan ang pagpapatupad ng wage order na nagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa NCR. Noong June 23, 2026, nilabas ng NCR Regional Wage Board ang Wage Order Number 27. Ito ay na-published noong July 9, 2026 at nagtatakda ng kabuuang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage na ipatutupad sa dalawang tranches. 60 pesos kada araw simula July 25, 2026 at karagdagang 25 pesos kada araw simula January 20, 2027. Para sa non-agricultural sector, ang minimum wage ay tataas mula 695 pesos tungo sa 755 pesos sa unang tranche at magiging 780 pesos sa January 20, 2027. Pero kinuwestiyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporation ang wage order sa Regional Trial Court ng Pasig City. Noong July 24, 2026, isang araw bago ang effectivity ng unang 60 pesos na increase sa sahod ng mga manggagawa, hindi muna naglabas ang executive judge ng Pasig RTC ng humihingi ng 72 hours na TRO. Ngunit naglabas sila ng status quo ante-order habang hinihintay ang raffle at pagdinig sa kaso. Pagkatapos ng hearing noong July 28, naglabas naman ang Pasig RTC Branch 152 ng 8 pahinang order noong July 30, 2026. Pinagbigyan ng nasabing korte ang aplikasyon para sa TRO at pansamantalang pinigil ang RTWPB ng NCR at ang National Wage and Productivity Commission na ipatupad ang wage order pending resolution ng Petition for Declaratory Relief. Ngayon ang tanong, labag ba sa Labor Code of the Philippines ang TRO na inisyu ng nasabing korte? May napakalakas na argumentong legal na nalabag ng TRO ang Labor Code of the Philippines. Sa ilalim ng Article 126 ng Labor Code, malinaw na walang korte, tribunal o anumang entity ang maaaring maglabas ng preliminary injunction, permanent injunction o temporary restraining order laban sa proceedings ng National Wages and Productivity Commission o ng Regional Wage Board. Meron ding specific remedy ang employer na tumututol sa wage order. Sa ilalim ng Article 123 ng Labor Code, maaaring iapila ng aggrieved party ang wage order sa National Wages and Productivity Commission sa loob ng 10 araw mula sa publication nito. At napakahalaga nito, ang paghahain ng apila ay hindi otomatikong pagpapahinto ng wage order. Para humiling ng stay, kailangang magsumite ng appellant ng undertaking na may satisfactory surety upang matiyak na mababayaran ang mga manggagawa kapag pinagpatibay ang wage increase. Kaya kung dumiretso ang mga kumpanya sa RTC nang hindi muna ginagamit ang administrative appeal ng NWPC, maaari ring magkaroon ng paglabag sa doktrina ng exhaustion of administrative remedies. Sa madaling salita, may espesyal na proseso ang batas. Hindi maaaring lampasan ang Wage Commission at gamitin ang ordinaryong korte upang makakuha ng relief na posibleng tahasang ipinagbabawal ng Labor Code. Pero dapat tayong maging legally precise. Hindi pa dapat sabihin bilang final judicial conclusion na walang jurisdiction ng RTC sa buong kaso. Maaaring may general jurisdiction ang Regional Trial Court sa petition for declaratory relief. Pero ibang usapin kung may legal na authority itong maglabas ng TRO na ang epekto ay pigilan ang pagpapatupad ng wage order. Ang TRO ay nahaharap sa isang seryosong jurisdictional at statutory challenge dahil sa express prohibition ng Article 126 ng Labor Code.
At hindi rin otomatikong nangangahulugan na administratively liable agad ang hukom. Ang isang posibleng maling court order ay maaaring isang error of judgment na dapat itama sa pamamagitan ng motion for reconsideration, certiorari o appeal. Upang magkaroon ng administrative liability, karaniwang kailangang mapatunayan na may bad faith, fraud, dishonesty, corruption o sadyang pagbaliwala sa malinaw at settled na batas. Pero habang pinagtatalunan ng mga abogado at korte ang technicalities, sino ba ang direktang nawalan? Ang mga minimum wage earners. Ang 60 pesos kada araw ay maaaring maliit para sa malaking kumpanya. Pero para sa mga manggagawa, iyan ay dagdag pamasahe, pagkain, gamot at pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At dapat tandaan, hindi pa nga buo ang 85 pesos na dapat sanang matanggap noong July 25. Ang agarang increase lamang ay 60 pesos habang ang natitirang 25 ay itatakda pa sa January 20, 2027. Barya na at hulugan pa. Kaya dapat agad questionin sa nararapat na hukuman ang TRO at humiling ng mabilis na resolusyon. Totoo naman na may karapatan ang mga employer na questionin ang isang wage order. Pero dapat itong gawin sa prosesong itinakda ng batas at hindi sa paraan na ang manggagawa ang unang nagsasakripisyo. Kapag ang batas ay nagbigay ng dagdag sahod, hindi ito dapat mantala ng hindi sinusunod ang prosesong malinaw sa itinakda ng labor code. Dapat ang sahod ng mga manggagawa ay huwag gawing collateral damage ng legal na labanan. Kaya sa ating mga kamanggagawa, tuloy ang ating laban. Kapit lang tayo at laban manggagawa.